Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Today is Divine Mercy Sunday. This celebration is a perennial call to every Christian to face with confidence in divine benevolence the difficulties and trials that humankind will experience in the years to come. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Sa Diyos ang itaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa nakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa linang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen.
Let us bow our heads and let us pray. God of everlasting mercy, who in the very recurrence of the Paschal feast kindled the faith of the people you have made your own, increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may grasp and rightly understand in what font they have been washed, by whose Spirit they have been reborn, and by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. On the first reading, through the apostle, the risen Jesus works signs and wonders, which strengthen the community of believers. The believers, in turn, earn the esteem of the people. A reading from the Acts of the Apostles. Many signs and wonders were done among the people at the hands of the apostles. They were all together in Solomon's portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, believers in the Lord, great numbers of men and women were added to them. Thus, they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and mats, so that when Peter came by, at least his shadow might fall on one or another of them. A large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those disturbed by unclean spirits, and they were all cured. The word of the Lord. Thanks be to God. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. Let the house of Aaron say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord say, his mercy endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. I was hard-pressed and was falling, but the Lord helped me. My strength and my courage is the Lord, and he has been my Savior. The joyful shout of victory in the tents of the just. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. On the second reading, exiled for the faith, John describes his vision of the risen Christ, master of life and death. Christ is with us, especially in times of trials and difficulties. A reading from the book of Revelation. I, John, your brother, who share with you the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus, found myself on the island called Patmos, because I promised God's word and gave testimony to Jesus. I was caught up in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a voice as loud as trumpet, which said, "Write on a scroll what you see." Then I turned to see whose voice it was that spoke to me. Then I turned, I saw 7 gold lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man,
wearing an ankle-length robe with a gold sash around his chest. When I caught sight of him, I fell down at his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, "Do not be afraid. I am the first and the last, the one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I hold the keys to death and the netherworld. Write down, therefore, what you have seen, and what is happening, and what will happen afterwards." The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen me, but still believe. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naghahangad pa po ba tayo ng kapayapaan para sa mundo, para sa lipunan na ating ginagalawan, at least para sa ating pamilya man lang o para sa ating pagkatao? Naniniwala pa po ba
tayo na pwede pa nating ma-achieve ang peace o kapayapaang ito? Noon pa man naghahangad na tayo ng kapayapaan, kaya nga nauso yung mga peace talks na yan. Kaya nga sa mga pageant, naging bukang bibig pa yung peace in the world na yan. Kaya nga sumikat yung kanta na Let there be peace on earth na yan. Lahat tayo naghahangad ng kapayapaan para sa ating pamilya, yung wala sanang awayan, alitan. At kahit para sa ating sarili, naghahangad tayo ng tinatawag nating peace of mind. Pero bakit ganon? Para bang ang ilap ng kapayapaang yan, hindi natin makuha ng lubusan. Nagkakaroon pero nawawala din naman. Hindi mawala yung awayan, conflicts, at problema. Paano nga kaya? Magkakamit pa kaya tayo ng kapayapaan? Matutulungan po tayo ng ating mga readings na napakinggan. Lalo tigit ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sapagkat narinig natin, nagbigay si Kristo ng peace, kapayapaan sa kanyang mga disipulo. Hindi lang makaisang beses, kundi makatatlo. Maliwanag na sinasabi sa atin ng tagpong ito na ang kapayapaan ay nagmumula lamang kay Kristo. Hindi sa kahit anong bagay, hindi sa kahit sinong bagay o kahit anong sitwasyon. Ang kapayapaan ay kaloob ng Panginoon. Bakit nga? Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Nang isilang siya, ang mga hukbo ng anghel sa kalangitan ay nagpuri at nagsabing, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya lang, wag natin kakalimutan na minsan ay sinabi rin niya, ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi tulad ng kapayapaan ng mundo. Mahalaga po ito sapagkat ano ba yung kapayapaan ng mundo? Ang kapayapaan ng mundo ay simple lang. Kapag walang pag-aaway, kapag walang conflict, kapag walang problema, peaceful na. Sige nga, tunay ba yung kapayapaang yan? May mga instances sa buhay natin. Halimbawa, mag-zero in na lang tayo sa pamilya natin. O kaya sa pinagtatrabahuhan natin. Walang obvious na awayan, pero nagpapakiramdaman kasi may lihim na dinadamdam. Yung mga tingin na yan, yung mga pasulyap-sulyap na may halong panlalait na yan, pagdududa, para bang mga bulkan lang na sa harap, tahimik, pero sa loob kumukulo. Hindi naman naggegera ang China at ang Amerika. Pero walang kapayapaan yung dalawang yan. So hindi ibig sabihin, walang awayan, walang gera, may peace na. Hindi ganun. Peking kapayapaan yun. On the contrary, ang kapayapaan na kaloob ng Panginoon, kahit may kaguluhan, kahit may conflict, kahit may problema, kapag nasa sa atin ang kapayapaan ng Panginoon, mapapayapa pa rin ang kalooban natin. Besides, alin naman nating isipin? Sige nga, habang buhay bang peaceful? Habang buhay bang magkakasundo ang mga bansa na yan? Habang buhay bang walang conflict sa tahanan natin? Habang buhay bang walang conflict sa samahan, sa pagkakaibigan, sa barkadahan na kinabibilangan natin? Habang panahon bang wala tayong problemang mararanasan sa buhay? Imposible yun. Imposible yun. Kaya kung ang kapayapaan para sa atin ay absence of conflict, absence of problem, absence ng away, sandali lang yun. Sapagkat nababago ang sitwasyon, ang bagay, pati ng tao. Mawawala din yung kapayapaang yun. Sabi nga natin, habang may buhay, may problema. May pagsubok, may paghihirap. Inunahan ko na kayo. Pero habang may buhay, may pag-asa. At sinabi natin nung nakaraang linggo, habang may buhay, may pag-asa, hindi dahil habang buhay tayo, kundi dahil habang tinatanggap natin sa ating buhay si Kristo, doon tayo nagkakaroon ng iba yung pag-asa sa kabila ng mga problema. Sapagkat po pwedeng magbago ang sitwasyon ng mga bagay, pati na ang tao, pero hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't kung ang kapayapaan natin ay nakabatay sa Panginoon natin, makararanas pa rin tayo ng kapayapaan kahit may mga problema tayo at may mga pagbabagong mangyari sa ating buhay. Tingnan po ninyo sa ating unang pagbasa. Nandun yung kasiyahan ng mga unang Kristiyano sapagkat pinupuri sila ng mga tao. Pero magbabago yun kasi uusigin din ang mga Kristiyanong ito. Masaya ang mga alagad sapagkat kapiling nila si Kristo. Pero magbabago ito. Bakit?
Sapagkat uusigin din sila, papatayin pa sila. Majority sa kanila. Pero tingnan po ninyo yung banal na kasulatan. Kahit na ang kasaysayan, wala kayong masesense sa kanila na nawala yung peace, yung calmness, yung security, at yung kapayapaan nila. Sila itong iihawin na lang, papanain na lang, susunugin na lang, ipapakain na lang sa leon, nagpupuri pa sa Diyos. Pinatatawad pa ang mga nagpapahirap sa kanila. Mas tumatag pa ang pananampalataya. Hindi na wala ang kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan nila ay hindi nakabatay sa tao, sa bagay, sa sitwasyon na nagbabago, kundi sa Panginoon na hindi nagbabago. True peace is not the absence of problems. True peace is about the presence of Jesus. You don't have to subtract problems from your life just to have peace. You have to add Jesus. Hindi mo kinakailangang alisin ang mga problema sa buhay mo kasi hindi mangyayari nga ito. Para magkaroon ng kapayapaan, ilagay natin sa ating buhay si Kristo. Sakto, kanina habang iniisip ko kung ano yung magiging punto ko para sa sermon na ito, may humingi ng pabor sa akin, Father, i-video greet mo nga yung asawa ko na nasa Kuwait. Pinagbigyan ko. At gaya ng lagi kong sinasabi sa mga video greet ko, lalong-lalo na kung nasa abroad ito, ang una kong sinabi, size 9 ang paa ko. Joke. Serious lang sabi ko, sana nasa mabuti kang kalagayan. O diba, madalas yun din naman ang sinasabi niyo. Sa mga kakilala, lalong-lalo na sa mga mahal ninyo, nasa malayo. Hindi nyo makita, hindi nyo madalas makasama, hindi nyo tuloy maalagaan. Hindi nyo tuloy magabayan. Anong lagi nyo sinasabi? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Anong lagi nating dasal? Sana nasa mabuti silang kalagayan. At tama lang naman. Pero kanina, surprisingly, dun sa pag-elaborate ko nung sinabi ko, Tol, sana nasa mabuti kang kalagayan. Bigla ko na lang nasabi. Pero tandaan mo, ang pagkalagay natin o malalagay lamang tayo sa mabuting kalagayan kung ang Panginoon ay malalagay at maipapanahan natin sa ating buhay. Doon lamang tayo malalagay sa mabuting kalagayan. Hindi dahil okay kayong mag-asawa, okay kayo ng anak mo, masusunuring mga anak ang mga anak mo, okay ang takbo ng negosyo ninyo, walang may sakit sa inyo. Bagamat pwedeng maging manifestations ng lahat ng ito. But as I said, lahat ay nagbabago. Naluluma ang bagay, nasisira ang bagay, nagbabago ang tao, nawawala ang tao, may namamatay na tao. So kung ito lang ang batayan ng ating mabuting kalagayan, ay lilipas ang mabuting kalagayan na yan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan pag nangyayari na yan. Nandoon ang mabuting kalagayan, ang kapayapaan, kung ang Panginoon ay ilalagay o pananahanin natin sa ating buhay. Sapagkat magbago man ang mga bagay, tao, sitwasyon, hindi magbabago ang Panginoon. Mananatili siyang mapagmahal, mananatili siyang makapangyarihan, mananatili siyang mabait, mananatili siyang kasama natin. So makakaasa tayo na anuman ang pagbabago ang mangyari sa buhay natin, may pwede pa rin tayong expect na mga blessings. O sige nga, sa ating second reading, naipatapon si St. John sa isang isla, malungkot, malayo. Sinong mag-aakala ng pagkatapon ni St. John sa islang ito ang magpapalalim ng pananampalataya niya kay Kristo? At sinong mag-aakala na yung pagdududa ni Tomas ay magdudulot ng maganda sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano? Sige nga, kung hindi nagduda si Tomas, ipapakita ba ni Kristo ng malapitan, pahahawakan ba niya ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, at ang sinibat sa kanyang tagliran? Hindi na. At sigurado ko, marami sa mga alagad ang parang magiging ganito. Siya nga kaya yung nakita natin? Hindi kaya guni-guni yun? Baka multo yun. Kaya sa totoo lang, yung sinabi ni Tomas, My Lord and my God, yun ay pwedeng overall sentimiento ng mga disipulo. Maganda nga yung picture na minsan ay nakita ko tungkol dito. Na habang tinitingnan ni Tomas yung mga bakas ng mga pako sa kamay at paa ni Jesus, nandun sa likod niya ang mga disipulo. Yung iba, nakaganon din, nakausyoso din. Kasi pinapakita nung painting ng picture na yon na kahit pa paano nagdududa rin yung ibang mga disipulo. Hindi lang sila nagtanong.
Kasi kung hindi nagdududa sila, hindi papakita sa picture na yon. Nandun lang sila. Sasabihin lang nila, o sige Tomas, alam na namin yan ikaw na lang. Hindi. Kaya ang ganda nung pagkakadipik sa picture na yon. Na habang tinititigan ni Tomas, yung mga bakas ng pako sa katawan ng Panginoon, nanduroon din ang mga disipulo. Baka nga magkapalitan na silang ng mukha na para bang, so ibig sabihin, nagdududa rin. Hindi lang nagtanong. So ibig sabihin, dahil sa pagdududa ni Tomas, mas naging maliwanag sa mga disipulo na ang muling nabuhay ay totoong si Kristo. Hindi ito guni-guni, hindi ito multo. At hindi lang nagkaroon ng mas malaking prueba ang ating pananampalataya na muling nabuhay si Kristo, napuri pa tayo ni Kristo. Hindi man natin sabihin, baka nainggit tayo sa mga disipulo, bakit? Nakasama nila lang personal si Kristo. Pero wag niyong kakalimutan na ganun din ang mga skriba, ganun din ang mga pariseo. Nakakita rin nila, narinig din nila ng personal si Kristo. Pero sumampalataya ba ang mga ito? Hindi. Kaya nga pinako si Kristo So hindi ibig sabihin na kasama mo ng personal si Kristo, mapalad ka na. Dahil nasampalataya ka na. It doesn't necessarily follow. Naintindihan ninyo? Kaya wag tayong mainggit. Buti pa sila nakasama si Kristo? Oh, hindi, no. Pagdating sa pananampalataya, ano sabi dito ni Kristo? Mapalad ang mga hindi ako nakita. Mapalad si Father Fidel, mapalad si Edward, mapalad si Rene, mapalad si Ibiang, mapalad ang mga nagsisimba ngayon sa Our Lady of La Salette. Hindi nila ako nakita, pero pinaniniwalaan nila ako. Di ba? At yun ay dahil sa pagdududa ni Tomas. Nakita mo? So God can write straight lines with crooked lines. Kaya niyang ituwid ang balukton. Kaya niyang kumuha ng blessing sa suffering at sa problems. Kaya, kung yun ang panghahawakan natin, we'll have peace. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano man ang pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Ang ganda nga ng mga tanong ni Jesus, matapos na siya muling nabuhay Anong sabi niya kay Maria Magdalena? Ba't ka umiiyak? Anong sabi niya sa mga alagad? Ba't kayo nagugulumihanan? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Para bang yung tanong niya, halimbawa nung binabayo ng malakas na bagyo, ang bangka ng mga disipulo, ba't kayo natatakot? Nakatutuwa yung mga tanong sapagkat obvious yung sagot Ano ba? Ba't hindi ako matatakot? Binabagyo kami, mamamatay na nga kami Pwedeng sabihin ni Maria Magdalena, kasi nga nawawala yung bangkay ni Kristo, nung Panginoon ko. Sinasabi ng dalawang alagad, nagugulumihanan kami, nalulungkot kami, kasi siya inaasahan namin Pero bakit nagtatanong ang Panginoon? Bakit ka natatakot? Ba't ka umiiyak? Ba't ka nalulungkot? Alam niyo ang punto ng tanong? Nandito na ako. Kasama mo ko. Ba't ka pa umiiyak? Ba't ka pa natatakot? Ba't ka pa nalulungkot? Same thing na pwede niya sabihin sa atin. Kung tunay, ang pananampalataya natin sa Panginoon natin. Ano man ang mangyari sa atin, may manloko man sa atin, may mawala man sa buhay natin, may manakit man sa atin, may mamatay man na mahal natin, sasabihin sa atin ng Panginoon sa ating panalangin, ba't ka natatakot? Ba't ka nalulungkot? Eto ko. Eto pa rin ako. Hindi ako magbabago, makapangyarihan pa rin ako, mahal pa rin kita, kasama mo pa rin ako. Magkakaroon tayo ng kapayapaan pag ganyan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, sa gitna ng maraming mga pagbabago sa buhay ko. Pagbabagong nagdulot kung minsan ng takot, ng pag-aalala at ng lungkot sa akin. Sapagkat may mga mahalagang bagay, sitwasyon at tao na nagbabago, nawawala, nasisira, maalis. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, ibatay ko ang aking kapayapaan sa iyo. Na kahit anong mangyari, ikaw itong hindi mawawala, ikaw itong hindi magbabago, ikaw itong hindi masisira. Makapangyarihan ka, mapagmahal ka, maaasahan ka. Tulungan mo ako, Panginoon, na mapanghawakan ito. Pakidagdagan mo ang aking pananampalataya sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Sabi niya, I will be with you always until the end of time. Tinototoo niya yan. Ginagawa niya yan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, silang pakatandaan mo. Hindi mo kinakailangang mawalan ng kahit isang problema upang mapayapa ka lang. Ang kailangan mo ay si Kristo. Panghawakan mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa buhay mo. Faith can move mountains. Kahit ang imposible, kayang gawa ng paraan ng pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Papuri, glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father of endless mercy and boundless compassion, look upon us with love as we lift up to you our supplications. Let us pray. Merciful Father, hear us. Merciful Father, hear us. Reborn in baptismal waters, may the Church carry on the healing mission of Christ in the midst of the troubled world. We pray. Merciful Father, hear us. By the power of your word of life, break through the fears of the leaders of our nations so that they may be empowered instruments of justice. We pray. Merciful Father, hear us. Through your liberating love, may those who are sick, depressed, anxious, and all who are in any form of bondage be led to the peace and healing presence of the risen Lord. We pray. Merciful Father, hear us. Enable those who are in despair because of their weaknesses and sinfulness, so draw near to the fount of mercy, Jesus Christ, your Son. We pray. Merciful Father, hear us. Trusting in the truth of your gospel, may our beloved dead who hoped in your mercy find home and contentment in eternal life you have promised. We pray. Merciful Father, hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community in our personal intentions. We pray. Merciful Father, hear us. Gracious Father, hear us as we call
on your mercy, sustain us with your gifts of faith, hope, and love as we savor the Easter festivities with great joy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Pagkalay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong abad ngayon, amin ang ginaganap. Pagkalay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Tungayan mo kami sa yaman ay kapos, gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagon sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pagkalay namin, sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon, kami na hinaganap. Pagkalay namin, sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan?
sarili mong pag-aalay. Ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the oblations of your people, that renewed by confession of your name and by baptism, they may attain unending happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times, to acclaim you, O Lord. But on this day, or in this time, above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, he has destroyed our death, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins."
Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Dennis, our bishop, and all the clergy. Remember your servant, Pope Francis, whom you have called from this world to yourself. Grant that he, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you.
mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Lamang tayo sa Kanya, bunga ng kasalanan. Ngayon tayo'y watak-watak sa pastol ay nawalay, at naligaw na ng landas, nahaman ang puso, nababalot ng dusa, kaya himig ng puso natin di na tulad ng sama. O Jesus, ipunla mo muli ang abag at tawa, dadalhin namin ito sa palad ng mga dukha, ng handog ng may puso, maghatid ng pag-asa ng anghimig ng puso namin, maging tulad ng sa Ama. Panaway inihayag, biyaya ng pagmamahal, tulang sinag ay larawan ng kaluwang nariringlan, dumadaloy na tubig, lilinisin ang kasalanan, awang mula sa puso mo'y pananaligan, may katapatan. O Jesus, salamat sa biyayang abag at tawa, dadalhin namin ito sa palad ng mga dukha, maghahandog ng may puso, maghatid ng pag-asa ng anghimig ng puso namin, maging tulad ng sa Ama. Ngayon'y narito ng habag at awa mong bigay, kami ay lalakad, akayin ng naligaw, at di nasasaktan ang puso mong sugatan, magbabalik loob at tatahakin ang iyong plan
awa sa iyong banal na pangalan, mabubuklod kaming ganap. Himig ng puso namin, himig namin aawitin, isang tinig, himig natin, pag-ibig ang ating isang pag-ibig ang hatid. Amen. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Sa bugtong mong anak, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasambitin at laging sa sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that our reception of this Paschal Sacrament may have a continuing effect in our minds and hearts through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O o mahal na Birhen ng Lasaret. Ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Itong nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasaret, ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasaret at para makatulong din tayo sa iba habang pinapaayos din natin o minimaintain ang ating simbahan. Maraming pong salamat sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Alleluia, alleluia.
Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as one